ano, hagubilin. True, di pa namatay kasi lubos-lubos na ang karma niya. Kaya nga, alam mo sa totoo lang, kung alam lang ni Digong yan, magagalit si Digong dyan. Bakit? Buhay pa siya, pinatay na siya. Oh, bakit may habilin? Hindi naman habilin ang tawag diyan kasi ako mismo yung lolo ko dati. Medyo malakas pa siya at that time. Sabi niya kapag ako namatay, gusto ko pag ilibing ako dito lang sa likod ng bahay, wag sa sementeryo. Sabing ganun. Tagal-tagal pa nun, Diyos ko. Nakagraduate na lang ako ng high school. Nagsabi siya nun, grade 4 ako, grade 5. Nakagraduate lang ako high school, tsaka siya namatay. Katagal-tagal, 5 taon, 6 na taong nakalipas. Oo. Tapos ngayon, sasabihin ninyo habilin. Pinatay naman nila si Digong. Oy. Oo, so ito mga kababayan, yun yung ating pag-uusapan. Patungkol dyan na may habilin daw si Digong. Ano nga ba yung habilin na yan? Oo, may habilin daw. Ito nga, saan na ba yan? Yung habilin na yan. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Buhay pa, pinatay na. Naisumano ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito mga kababayan. Galing daw sa bunganga ni Buday. Oo, ito kasi si Buday din. Ultimo ba naman si Digong buhay pa, pinatay na. Ito. Naisumano ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na i-cremate na lang sa the Netherlands ang kanyang labi sakaling papanaw siya habang nasa International Criminal Court o ICC. Ito anya ang naging habilin ni FPRRD kay Vice President Sara Duterte sa naging pagbisita nito. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya. Putang ina, si Sara naman, Sara. Buhay pa yung tao, pinatay mo na, Grabe, alam nyo, hindi naman din kami magtaka kasi salbahe ngayon tatay mo, salbahe ka talaga. Biruin mo, nagbigay na doon ng huling habilin. Kakasabi lang ng nanay mo, he is okay, but skin and bone. Tapos sabi, malusog daw, healthy. Tapos ngayon, may habilin. Putain na naman Sara, Alam nyo, sa sobra ninyong pagpapaawa sa mga supporter ninyong tanga, kaya nagulat ako kanina sa live ni Harry Roque, sabi ko talaga, bakit kakaroon ng habilin si Digong? Kakasabi nga lang, ngayon, pinatay na ni Roque. Po, tragis na yan. Ito pa. Matay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito. Yung ashes na lang daw yung iuwi. Ayon kay VP Sara, sobrang payat na ang dating Pangulo pero hindi naman ito nanghihina at firm ang kanyang balat. Pabiro pang sinabi ni VP Sara na tila may skincare sa loob ng ICC ang dating Pangulo. Wala din naman anyang senyales ng sakit si FPRRD dahil walang sinasabing urgent ang medical officer sa ICC. Well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old, no? Na mag-isip ng ganon. Samantala, hindi na umano maghahain ng kaso si VP Sara sa mga illegal na kumuha ng kanyang bank statements. Sasagutin na lang anya niya ito kapag natuloy ang paglilitis sa kanya. Pero kung hindi man, ay ipapaliwanag niya ito sa ibang pagkakataon. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, sabi nga dito ni Sara, wala naman daw sinabi ang doktor na may sakit si Digong. Wala din daw sinabi ang doktor na may complicated na, mamatay na, kunti na lang buhay. Alam nyo, minsan, si Harry Roque lang talaga nagpapalaki dito. Nung nakaraan, sabi niya, dinalaw na daw ng bangungot si Digong. Tapos kanina, nag-live siya, may tagubilin, may habilin si Digong. Ano ba talaga? Kasi di ba sa totoo lang, kung ang doktor mismo ng Dahig, no, doon sa facility center, sasabihin niya na, may sakit. Siyempre, lalagay nila yan doon sa page ng, sa page ng, tawag dito, ICC. Magpo-post ngayon yung ICC doon sa page nila, ang sasabihin, Ma'am BMB, VMB, ayan, Pilipina page, may galab shoutout po. Diba? Sasabihin na dapat yan ng ICC na critical ang kondisyon ni Digong, ganito, acute na yung kaniyang bayag. Oo, kasi may lus-lus na siya, na napagod sa kakalulo. Dapat ganun. Oo,
yung ipapakalat ninyo na may habilin, mamamatay na si Digong, paawa yan. Huwag kayong maniwala, mga kababayan. Yung huling habilin, huwag kayong maniwala sa mga ganyan-ganyan. Oo, maniwala lang ako na ang huling habilin ni Digong ay manghingi siya ng tawad sa kanyang mga nasasagasaan. Yun, tandaan ninyo yan. Once na si Digong, di ba? Once na si Digong magsabi at iparating niya sa mga dumadalaw sa kanya na sabihin ninyo na ako'y manghihingi ng tawad sa mga nagawan ko ng kasalanan, sa aking mga nasasagasaan, yun ang totoo na habilin. Pero yung sabing kapag ako namatay, ikrimit nyo ako, sino ba namang tanga kasi patay ka na, pamasahian ka pat gagastusan ka pa pauwi, ikrimit nyo na, kabigat-bigat ba? Patay na nga, mabigat pa. Pabigat pa sa gastusin. Huwag kayo magpaniwala sa ganyan na ikrimit. Lolo ko nga noon, ang sabi niya, habang buhay pa ako, magawa na ako ng nicho. Yan, kasi ang gusto ng lolo ko, pag ilibing niya sa likod ng bahay, sa pansyon. Sa pansyon ang tawag dyan, di ba? Doon siya ilibing. Ayaw niya nang dalhin-dalhin kasi baka daw ibobulok yung buto niya, tapos itapon doon sa malaking bilog. Hindi na daw makita ng kanyang pamilya. Tapos doon na lang magdadasal. Sabing ganon. Hindi totoo yan. Hindi habilin yan. Pag namatay, ikrimit. Hindi habilin yan. Paawa, ipik. Grabe kayo. Katagalan yan, sasabihin na, ano kaya sunod dito? Yung isa, dinalaw ng kanyang bangungot. Tapos ngayon, may huling habilin. Ano na naman ang sunod niyan? Patay na si Digong. Ganyan na naman ang sunod ninyong ibabalita para kaawaan kayo ng mga bobo ninyong supporter na DDS. Kasi nga, ito totoo lang mga kababayan, ganun talaga ang sasabihin nila na may huling habilin, malapit ng mamatay, butot balat. Kasi ilang beses nilang inuto itong mga DDS. Ilang beses nilang niloko itong mga DDS. Bakit? Hindi kasi na tuloy-tuloy yung kanilang interim release. Ilang beses nila pinapaasa, makakauwi na daw katapusan ng March 28 daw makakauwi, hindi nakakauwi. April naman daw 30, makakauwi na daw kay interim release, hindi nakakauwi. April, May na naman ang katapusan, 30, hindi na naman nakakauwi. June 30, hindi na naman nakakauwi. July na ngayon, hindi pa rin nakakauwi. Tignan ninyo. March, April, May, June, 4 na buwan, hindi nakakauwi. July na ngayon. Diba? Sunod yan sasabihin nila, krimit na, namatay na. Tigilan nyo yan. Kasi malalaman naman ng tao yan na mamatay si Digong, critical na ang kanyang katawan, ang kanyang sarili. Ipopost ng ICC yan, ura-urada sa page ng ICC. Kami po'y nagdadalamhati in behalf of family of Duterte. Duterte is dead. Ganun dapat, hindi yung may habilin, alam nyo, yung mga superstitious belief ng mga matatanda, minsan totoo, minsan hindi. Sabi nga ng lola ko dati, huwag kang magwalis ng gabi, kay malas yan, putang ina, yung Maynila nga, puro ng basura. May nagwalis gabi-gabi. Minalas ba yung nagwawalis? Sasabihin, huwag kang magwalis ng gabi, kay malas yan. Huwag kang magwalis ganyan, kay malas yan. Huwag kayong maniwala sa ganyan. Huwag kang magwalis, higaan mo yun. Tignan mo kung may alupihan papasok sa tainga mo habang humihiga ka sa sahig mo kadumi-dumi. Tigil-tigilan nyo yan. Tapos meron pang sasabihin, huwag kang magsuot ng pula kapag may namatay. Ano akala mo sa namatay? Baka? Maniwala pa ako na huwag kang magsuot ng pula kapag may baka, kay hahabulin ka talaga. Pero kapag nagsuot ka ng pula tapos may patay, ano akala mo sa patay? Babangon, habulin ka? Huwag kayo magpaniwala sa mga superstitious belief. Panahon, panilapo-lapo yan. Kung maniniwala kayo sa mga superstitious belief, maniwala sana ako kay Digong na kapag matanda na, hindi naglo-lo. Bakit si Digong malakas pa rin maglo-lo? Diyos ko, tigil-tigilan nyo nga ako. I-cremate nyo na lang ako pag ako mamatay. Alangan man bitbitin ka papauwi ang baho-baho mo. Amoy Angus beef ka na. Tapos pag namatay ka, lagay ka sa kabaong, larga ka papuntang Maynila. Tapos diretso Davao, baho nun. Tigil-tigilan nyo nga. Mga kababayan, wag na kayo maniwala. Sabi nga ng palasyo, kulang lang sa exercise yan.
Yun ang totoo, mga kababayan. Tapos sabi pa nga ni Sarah, umaasa talaga kami, pamilya namin, na makakauwi pa si Digong. Makauwi naman talaga yung pagpatay na, pero pag ngayon buhay pa, meron saan ba kayo nakakita ng nakakulong na pinauwi? Na wala kayo makikitang nakakulong na pinauwi. Once nakakulong ka, dyan ka na. Pag namatay ka, pauwiin ka na, patay ka na eh. Alangan man, hayaan ka lang mabulok dyan, mangamoy ka, may pamilya pa naman nag-antay. Diba? Proud OFW. Maraming salamat po sa yung super chat. Thank you so much po, ma'am. Diba? Yun ang totoo. Kulang sa push-up yan. Huwag kasi puro lulo. Lulo kasi ng lulo. Tigo lang na. Lulo paghapon. Huwag kayo magpaniwala mga ganyan mga kababayan. Nuuto lang kayo dyan. Ang masamang damo, matagal mamatay. Huwag kayo maniwala dyan. Masamang damo yan. Maniwala kaya mabilis mamatay. Si Irap nga na hindi na halos makapagsayo. Mga Manileño, mga mahal ko mga taga Maynila, yung basura. Si Irap nga buhay pa eh. Tigil-tigilan nyo nga ako. Hindi pa mamamatay yan. Tigil-tigilan nyo yan. Paniwala kayo dyan. Lo. Ano gusto ninyo? Patayin ko na. Namatay na si Digong. Sabi ko nga na hindi pa mamatayan, sasabihin, may nag-comment dito, totoo bangag ka. Hindi pa namatay, papatayin nyo na. So, sige, condolences po, Duterte family, patay na si Digong. Hindi pa mamamatayan. Diyos ko, paawa lang yan. Sa Pilipinas kasi mga kababayan, hindi kasi, kahit dito sa ating bansa, hindi uso yung pag 80 anyos ka na, palabasin ka sa kulungan kasi 80 ka na. Napaka-unfair naman din sa mga 80 anyos na nakakulong dyan mga PDL. Napakadaming matatanda dyan sa kulungan, lalo sa koreksyonal. May mga 75 years old na dyan, may 65, may 80, may 82, may 93, may 93 pa nga lang, yung katulad nung dokumento ni Cara David. 93 years old. Hindi nga pinauwi. Na ang kasalanan, pumirma lang ng hindi niya alam kasi no read, no write. Tapos pinagbintangan siyang falsification of documents. Napanood nyo yan? 93 years old, hindi pinapalaya. Di ba? Yung PDL. Tapos ngayon sasabihin nyo si Digong dapat pauwiin kasi 80 anyos niya. Unfair naman sa mga nakakulong dito sa Pilipinas. Si Digong talaga inamin niya na pumatay siya at pinatay niya at inutos niya. Tapos palayain ninyo kasi 80 years old na. Kumusta man yung mga matanda doon nakakulong sa koreksyonal at dyan sa Bilibid? Na may 93 years old na nga, hindi pa pinapalaya. Alam nyo, kadalasan kaso, nagnakaw lang, nagnakaw ng mangga, nagnakaw ng saging, pinatay yung aso, sinaksak yung kapitbahay. Isa lang ang pinatay habang buhay na siya doon nakakulong. Tapos si Digong, libo-libo ang patay. Gusto niyo pauwiin kasi 80 anyos na. Buti pa nga si Digong nung inaresto, naka-private plane O yung mga inaresto, yung mga namatanda na ngayon dyan sa koreksyonal at sa Bilibid. Naka-private plane ba yan? Walang ganon. Tigil-tigilan nyo yan. Tapos may mag-comment DDS yan. Paano kung sa lolo mo nangyari? Sorry, wala na ako lolo, patay na. At saka hindi po mangyayari sa lolo ko yan. Bakit? Hindi po kami pamilyang kriminal. Diba? Ganyan ang isa sa mga isasabihin ng DDS. Paano kung lolo mo yan? Wala pa ko lolo kriminal, oy. Diba? At saka sabihin, paano ko sa tatay o sa nanay mo nangyari yan? Hindi po kami pamilyang kriminal. At hindi po kami drug protector. At Diyos ko, konektado sa sindikato. Kaya hindi po talaga mangyari sa amin yan. Sorry to si Digong lang may ganyan. Mamirian Suzuki, mega love shout out. Sabi ni Adigil Cap, kausa na mamatay. Ako bas Digong? Sabi ko nga sa inyo, bakit ako mamatay? Hindi naman ako skin and bone. At higit sa lahat, hindi naman ako lulo ng lulo. Diyos mio, Marimar. Barsha Vloggers, mega love shout out. Huwag kayo magpaniwala sa mga ganyan mga kababayan. Sabi, pag ako namatay, i-cremate nyo na lang ako. Natural, pabigat ka na nga, laki na ng gastos. Sa totoo lang, intindihin ninyo ang sinabi ni Digong na sinabi niya kay Sarah. Mami Rian, hello po, Ma'am Rian. Mami Lina Garcia, hello po. Intindihin ninyo ang mensahe ni Digong na sinabi kay Sarah.
kapag ako namatay, i-cremate nyo na lang. Huwag nyo nang dalhin ang buong katawan ko sa Pilipinas. Bakit? Mabigat. Oo, mahihirapan kayo. Bakit? Ngayon pa nga lang, magkano ang gastos nila kay Kaufman? Malaking gastos na. Tapos kapag mamatay siya, kung sakali dyan sa Netherlands, dahil nakakulong siya dyan, dagdag na naman sa gastusin. Siyempre, kahit ganyan si Digong kasama, nag-iisip din niya na, Diyos ko, pabigat na ako sa anak ko, pabigat na ako sa pamilya ko, ang perang mabilis makuha sa madaling paraan, mabilis mawala. Diba? Intindihin nyo yan. Hindi porkit nagsabi na, kapag ako mamatay, i-cremate nyo na lang, habilin na agad. Walang ganun. Ipopost naman at sasabihin naman ng doktor ng, doktor ng ICC yan at sasabihin, critical na po siya. Yung los-los po niya, nasa hita na. Mabigat-bigat na po ito. 3 kilo na yung bigat. Diba? Oo, yun ang totoo. Pero pag sinabi, habilin-habilin, huwag kayo magpaniwala sa ganyan. Si Digong kasi, nag-ano yan yung sasabihin niya, pabigat ako sa pamilya ko. Tapos yung lahat kasi naiisip na niya yan Yung mga ginawa niya nung panahon na siya kabataan pa, na nabalik tanaw niya yan, nare-realize niya yan, naiisip niya yan. Oo, kasi hindi sana mangyari sa buhay niya ngayon, hindi siya makulong sa edad na 80 anyos at mamayat doon sa loob. Kaya nasama-sama lahat ng isip niya na ganito, kung hindi ko ginawa ito, hindi ko mangyaring ganito, hindi ko dadanasin to. Parang na tawag doon, na-reimagine niya. Diba? Kaya namayat. Kaya wala nang gana kumain kasi bakit? Yung mga tao noon na pinagmumura ko, yung mga presidente sa ibang bansa na sinabi kong stupid, God, yung Panginoon, minura ko, nagsisisi na yan. Kaya gano'n na naiisip niya na di ba? Yun yung niya, naiisip niya na, grabe, kung, na discernment, totoo yan, discernment. Nag-repent na siya ba? Diyos ko, taktika nila yan. Makuha lang simpatya ng tao. Actually, mga kababayan, buti pa nga si Digong. Kasi nakakulong lang siya dyan. Yung mga anak niya nakabisi-bisita, uwi bansa, balik bansa. Kung i-compare ninyo sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na matay ang mama ni Ferdinand Marcos Sr. na lola ni Bongbong at ni Aimee, hindi sila pinayagang pabalikin sa Pilipinas. A-attend lang ng burol. Hindi sila pinayagan. Mas matindi ang naranasan ng Marcos kaysa sa naranasan ni Digong. Buti pa nga si Digong kayang bisitahin dyan at may magwiwilga-wilga sa harapan, nagrally-rally Sa panahon ni Marcos, hindi naranasan ni Marcos yan. Saan ka maniniwala? Sa panahon ni Marcos, grabe ang hirap at naranasan nila na sila'y nag-exile sa Hawaii, o yung sa panahon ni Digong na halos lahat ng katarantaduhan siya ang may gawa. Di ba? Yun yung totoo. Kung i-compare mo ang kasalanan ni Marcos at kasalanan ni Digong, mas magaan ang kasalanan ni Marcos. Bakit si Marcos nag-declare ng martial law? Dahil sa daming rebelde na hindi sumusunod sa kanya. Kasi dati ang mga tao hindi pa masyadong na-educate kasi wala pa tayong mga mainstream media, wala pa tayong social media na pwede tayong mag-research, pwede nating alamin, nakikita natin sa video. Kaya yung tao na naiinganyo na sige lusubin natin, puntahin natin, mag-rebelde tayo kasi hindi pa nila masyadong nakikita. Wala pa tayong mga Facebook noon, TikTok, YouTube. Ngayon kasi nakikita na ng tao, kaya yung sinabi ni Sara at ni Harry Roque na taong bayan ang Pilipinas, kapag namatay si Digong, lulusubin ang Malacanang, tapos na ang pamilyang Marcos. Huwag po kayo maniwala sa ganun. Hindi na po kasi tulog ang tao. Noong panahon lang ni Marcos Sr. yun, na ang tao wala pa masyadong makaalaman. Naririnig lang sa balita sa radyo. Paano kung ang radyo ay bayaran din? Ang sabi ng radyo, grabe ang ginawa ni Marcos, grabe ang ginanya ni Marcos. Kaya yung tao naniniwala, napapasama doon. Minsan nga may nagsabi pa nga, pinakain lang kami ng merienda, lugaw, 200 pesos para sumali lang doon sa rally. May mga nagsasabing ganon, yung mga matatanda. Ngayon, subukan yung magwilga. Subukan nyo ngayong magwilga dyan, sugurin yung Malacanang kung may sasama.
Kung ako, DDS, hindi ako magpakatangang sumama dyan. Bakit? Sasama lang ako kung uuna si Sara, si Pulong, si Basti, si Kitty Duterte, magmarcha papuntang Malacanang at lusubi nila yung Malacanang. Pero kung hindi sila uuna, hindi ako sasama. Bakit? Alam ninyo ang sasalubungin ninyo pag nag-umpisa kayo dyan na magrevolusyon at lusobin yung Malacanang. Bala, tirgas, batuta, water cannon. Iyan ang sasalubungin ninyo. Pag namatay kayo ngayon, ano sasabihin ng mga Duterte? Kasi namatay si Digong, lulusob kayo doon. Pag namatay kayo, natamaan kayo ng bala, napalo kayong batuta, ang sasabihin ni Sara, condolence. Hindi kayang ibalik ng pamilyang Duterte ang buhay ninyo. Hindi kayang ibalik ng pamilyang Duterte ang buhay ng mga DDS kung mamatay si Digong sa dahig at lulusubin yung Malacanang. Bala, water cannon, tirgas at batuta. Maliban na lang kung si Sara, si Basti, si Pulong, pamilyang Duterte, uuna doon magmarcha. Papasok sa Malacanang. Kahit ako, sasama ako. Kung makita ko sila doon na nilusob nila at nandun mismo yung katawan nilang apat. Pero kung wala, Diyos ko, mabugbog ka pa dyan, matamaan ka pa tirgas, mabaril ka pa ng pulis at sundalo. Pag namatay ka, sasabihin lang ni Sara, condolence. Huwag kayo magpaniwala. Ang tao ngayon, mga kababayan, gising na. Hindi katulad noon na pwede mong utuin. Sasama ka lang sa pari at madre, magbasa ka lang ng Biblia, tas may bit-bit rosaryo, sasama ka na sa marcha. Walang ganon. Ang tao ngayon, gising na. Diba? Huwag kayo maniwala sa mga yan. Matalino na ang tao ngayon. Ako nga, kung may makita ako magwilga-wilga dyan sa EDSA, ngayong suna ni PBBM, tas nag-riot, bakit ako pupunta doon? Matamaan pa ako kung anong mga bala dyan, mga bubog dyan. Manood na lang ako cellphone. Anong kwenta ng cellphone ko? Kamahal-mahal ng cellphone ko, iPhone. Tapos, linaw-linaw. Manood na lang ako sa live ko sinong nag-live doon. Di ba? Yun ang totoo. Huwag kayong tanga. Sabihin nyo, pag namatay si Digong, lulusubin yung Malacanang. Lulusubin ninyo. Tignan natin kung mabuhay pa kayo. Tapos pag namatay kayo, tutulungan kayo ni Duterte. Isa lang masabi ko sa inyo, yung mga nagwiwilga sa Qatar na nakulong, tinulungan ni Sara ni Digong, wala. Yung pulis na naawol, si Pantilla, ano ba yon? Natanggal sa serbisyo, tinulungan ba? Hindi rin. Sayang lang kayo ng panahon, itanim yung kamuti yan. Sa loob sana na simula nung kinulong at inaristo si Digong sa dahig, kung tinanim yun ng kamuting kahoy yan, hanggang ngayon 4 na buwan may ma-harvest na kayo. Kung nakatusok kayo dyan ng 6 na puno ng kamuting kahoy, pag lumaman yung sanga noon, yung ugat noon, di ang laki ng sinaing ninyo. Quits na sana, busog na kayo. 4 na buwan na si Digong nakakulong, tignan nyo, nagtanim ako ng kamatis kangkong doon. At dito, bell pepper. Simula nung nakulong si Digong, ngayon nakaharvest na ako. Tagkalahating kilo na yung bunga. Nakagisa na nga ako ng kangkong, hinaluan kong hipon simula nung nakulong si Digong. Buti, 4 months na, kamuting kahoy, ang bilis tumubo niyan. Magtanim ka ng kamuti at kamuting kahoy pichay. Diyos ko, 3 linggo lang, may harvest ka na. Punta ka dahig, 13 hours biyahe, tapos sisigaw-sigaw ka doon, sayang, kas mamasahe. Pag uwi mo, tambak yung trabaho mo, yung puwet ng amo mong huhugasan mo pa, yung labahin, yung mga bata na babantayan mo. Diyos ko. Diba? Yun ang gawin ninyo, mga kababayan. So ito pa, sunod, mga kababayan. Sa Sirisa Force, mega love shout out po. Tama ba ako, mga kababayan? Kung yung winilga-wilga nyo dyan, mga DDS, kung tinanim nyo ng kamuti yan, may napala kayo. Makalaya man si Digong o hindi, mamatay man si Digong o hindi, hindi nyo ikakayaman yan. Hindi magbago ang buhay nyo. Mga DDS na mga mahihirap, pangit ang lahi at mga bobo. Pag si Digong ba namatay, mag-iba ba ang anyo ninyo? Pag si Digong ba namatay, yayaman ba kayo? Hindi. Walang koneksyon sa bansa ng Pilipinas kung si Digong ay makalaya o hindi. Yan ang totoo. Pakinggan ninyo ako, mga DDS. Just try to think of it. Si Digong mamatay o buhay, lalaya o hindi, hindi nyo ikakayaman yan. Mahirap pa rin kayo. Pangit pa rin kayo. Bobo pa rin kayo. Yan ang totoo. Diba?
Akala siguro nito mga DDS, pagpupunta sila at makalaya si Digong kasi tatay Digong nila, yayaman sila. Kahit pa 10 beses nyo gawing presidente si Digong sa Pilipinas, hindi nyo ikakayaman yan. Bakit? Kahit umupo si Digong ng 1,000 beses bilang presidente sa Pilipinas, hanggat hindi ka nagtrabaho, hindi ka nagtanim, wala kang kakainin. Di ba? Yun yung totoo. Putang ina, ito si Jima Javier, oh. Di ba? Oh, ako daw yung bobo, bakit ako ganyan sa DDS? Pasalamat nga kayo, merong isang matalino na nag-advise sa inyo kasi bobo kayo eh. Akala siguro nila pag si Digong makalaya, akala siguro nila pag si Sara naging presidente, magbabago ang buhay nila. Yung Davao City nga, ilang taon silang nanilbihan dyan, hindi nga nila naresolba yung baha. Yung buong Pilipinas pa kaya. Ito, tandaan ninyo mga kababayan. Sa tingin ninyo kung si Sara Duterte maging presidente sa 2028, magbago ang buhay ng mga DDS. Putang ina, pamilya nga nila kalat eh. Pamilya nga nila hindi magkaintindihan. Away dito, away doon, lahat nga sila hindi magkakasundo. Tapos Pilipinas pa. Nangarap ba kayong gising? Magising na kayo ay. Sara Duterte, presidente sa 2028. Humanda kayo mga bangag. Akala siguro nila pag naging presidente si Sara sa 2028, magbago ang buhay nila. Yung pamilya nga nila, hindi nila resolba yung problema. Pilipinas pa kaya? Pag sure mo, Diyos ko, ang gulo nga ng pamilya nila, yung anak nagalit, yung isang anak ayaw si ganito, yung isa ayaw kay Hanilit, yung isa ayaw naman ni Hanilit kay ganito. Ayusin nyo muna. Alam nyo, ganito yan mga kababayan. Bilang isang pinuno ng bansa, make sure na bago ka mangialam sa buhay ng iba, make sure na wala kang problema sa pamilya. Ma'am Honey Babe, big love shoutout. Salamat po sa yung 200 yen super sticker. Ito, ganito, may kasabihan tayo, mga kababayan. May kasabihan tayo, di ba? Ano ba ang kasabihan natin? Bago ka maglinis ng bakuran ng iba, make sure na malinis yung bakuran mo kasi baka may sawa. Diba? Manglilinis ka ng buhay ng Pilipino. Gusto mong mapamunuan ang bansa. Yung pamilya ninyo, magulo. Paano ka, Diyos mio Marimar? Yun. Tigilan nyo nga ako. Ano kala nyo sa akin, nakapikit? Pamilya nga nila, hindi magkasundo. Pilipinas pa kaya. Luso. Ito, mga kababayan. Sunod. Ito na. Buko dyan mga kababayan na si Digong may habilin. Sinusulong din ng Senator Robin Hood Padilla, Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa ay isang resolusyon para mapauwi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa International Criminal Court. Ayon kay Senator Padilla, bukas siya sa iba pang mga... Ma'am Tess Marpel, may galab shoutout po sa iyo dyan, ma'am. So ito mga kababayan, si Bato, si Bongo, si Robin, isinulong nila sa Senado itong resolusyon na papauwiin si Digong. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, isa lang masasabi ko, huwag nyo nang pangarapin na makauwi pa si Digong. Huwag mo nang pangarapin, alam mo Jima Javier, sa totoo lang, instead na mag-comment ka dyan ng walang katuturan at nakikichismis ka lang sa live ko, at tupagin mo yung pamilya mo. Bakit? Pag umuwi yung asawa mo ngayon dyan na sabungero, lasinggero, babaero, at manyakis, pag bukas niya ngayon yan sa kaldero, walang laman, ma-black-ayan ka. Diba? Pag na-black-ayan ka ngayon ng asawa mo, tatanungin ka ng asawa mo, Jima Javier, gutom ako. Nagtrabaho ako, ikaw dito, nasa bahay ka lang, kay putang ina mo kang iyut-iyutin lang kita gabi-gabi. Ako yung naghanap buhay, hindi ka pa nagsaing. Tapos sasabihin ng asawa mo, bakit? Walang sinaing. Kasi nanood ako sa vlog nito ni Kent, mas inuna ko yung vlog kaysa magsaing. Pag na-black-ayan ka ngayon, susumbong ka sa barangay. Tapos sasabihin mo dun sa barangay, ang sabihin ni chairman, maghiwalay kayo. Or wag po chairman, wala na akong makain nito. Kasi nga, bakit palamunin lang ako, iniut-iut lang ako gabi-gabi niyan. Nagkamali lang kasi ako, inuna ko lang kasi magkichismis kaysa magsaing. Mabarangay pa kay dalawa.
Unahin, magsaing ka dyan, putang ina mo. Didiis ka pa naman. Alam mo pa naman pag didiis, bobo. Oh, magsaing ka kaysa unahin mo yung pakikichismis dito sa aking live. Diyos mo yung marimar. Hindi ako nangihinayang na may mga DDS na mawala dito sa aking view or mawala na manood sa aking live. Kasi bakit? Kahit naman pagmumurahin mo yan, hindi nakakaintindi yan. Bubo yan eh. Anak yan sila ni Digong pero hindi sila magkahawig ni Sara. Yun. Continue. Na nais ding lumagda sa kanyang ihahaing resolusyon sa Senado. Dagdag ni Senator Padilla, hindi lang anya basta isang resolusyon ang kanyang isinusulong, kundi isang panawagan ng pagkakaisa. Paggalang sa ating soberenya.